Papa, papaano ka mananalo doon? Hindi ka mananalo doon. Kasi nga, putangin na yan, lutong Macau na yan. So, ako sinasabi ko ba na si Senator Revilla walang kasalanan? Sinasabi ko, wala pa siyang sentensya. Oh, wala pa siyang, kaya wag natin siyang masyadong dinidiin, dinidikdik, or anything dahil a person is innocent until proven guilty. Oh. Ayan o, imbis na ituro ni Hernandez si Alcantara, siya tuloy ang nakulong. True. So, bias na yan. Talo na kagad tayo dyan. Again, kailangan mong tingnan si Senator Bong Revilla as ipinresenta niya yung sarili niya. Dapat malaking bagay yun. Kung ako ang huwes, malaking bagay yun. Hindi siya nagtago. Capable siyang magtago. Marami siyang pera. Capable siyang magtago. May mga visas din yan sa ibang bansa. Pwede rin siyang magpunta sa Europe. Hindi naman siya politiko ngayon eh. Di ba? Hindi naman politiko si Bong Revilla eh. Talo siya eh nung nakarang eleksyon. Pwede siya magpunta sa Europe. Wala tayong doon. Extradition treaty. Kaya nga hindi pa nila nahuhuli si Saldico ngayon eh. Pwede din naman niyang gawin yun. Marami naman silang pera. Mayaman naman siya. Mayaman naman talaga yan. Artista yan eh. Si Chris Aquino, kita mo, sobrang yaman eh. Ito pa kaya si Bong Revilla, napakaraming pelikula na gawa nito. Artista rin to. Get you yung ibig nating sabihin? Si Weng Arguelles, taga Bacoor. Di ba? Pwede naman niyang gawin yun, pero hindi niya ginawa yun. Sumuko nga siya eh. Sumuko nga siya. So, kailangan, malaking bagay para sa akin yun yung sumuko siya. Ibig sabihin, alam niya sa sarili niya na hindi ko kasi ginawa to. Kasi kung hindi ko ginawa, the truth will set me free. Kaya lang, papaanong the truth will set you free, Senator Bong, kung putang ina, yung mga dumidinig ng kaso mo, yung mga kalaban mo dito, the very same people na kalaban mo dito sa kaso mo, kalaban mo rin sa politika, kalaban mo rin personal. Putang ina niyan. Di ba? Ganyan na, isipin niyo maigi, wag tayong bash ng bash. Hindi importanteng hindi ibig sabihin kalaban natin sa politika yan, alyansa yan noon. Hindi ibig sabihin kalaban na natin yan. Wag ganoon. Kasi dito sa Banateros, kapag tama palakpakan, kapag mali banatan. Yun ang natin, motto natin dito. Kapag tama palakpakan, pag mali banatan. So kapag kamali, itong si Bong Revilla, tayo mismong didikdik sa kanya. Pero sa ngayon, hindi tayo dapat mag-asta na para tayong mga judge. Dito kasi sa Pilipinas, kapag ka nag-file ka ng kaso, na-filean ka ng kaso, para ka ng kriminal. Hindi po yun gano'n. Presumption of innocence. Dapat laging yun ang nasa isip natin. Na itong tao na to, hindi ibig sabihin na sinampahan siya ng kaso ng ganito, ginawa niya na. Hindi yun. Ang makakapagsabi lang na may kasalanan yan is yung mismo. Yung korte mismo. Nila na makasuhan si Bongbong, makasuhan si Romualdez, makasuhan si Sandro Marcos. Kasi nga, dito sa Pilipinas, walang presumption of innocence. Dito sa Pilipinas, pag nakasuhan ka, para ka ng may kaso, para ka ng kriminal. Ganyan nila ipinoposisyon yung mga kinakasuhan. Kaya nga, di ba, panay ang kaso nila kay Inday Sara? Pag kinakasuhan nila si Inday Sara, feeling nila si Inday Sara, may kasalanan na. Magnanakaw si Inday, kinasuhan pa lang eh. Wala pa nga hindi pa nga nag-hearing, hindi pa nga nai-impeach eh. Magnanakaw na si Inday. Di ba? Kaya kaso sila ng kaso kay Inday. May kaso si Bongbong, wala. Kasi ayaw nila na i-perceive ng tao na may kaso ka, magnanakaw ka. Kaya iniiwasan nila kahit na ma-filean lang ng kaso or impeachment man lang ito si Bongbong. Kasi walang presumption of innocence. Di ba? BFF daw ni Bong Revilla si John Vic. Ayun ang sinasabi ni John Vic Remulla. Kung kaibigan mo yan, putang ina, ba't yung tinatrabaho? Diba? Kung ibig sabihin, talagang traidor itong mga Remulla. Mantakin mo, kaibigan mo, tinatarantado mo. Diba? So, wag muna nating i-judge yung mga kinakasuhan. Lalong-lalo na, kung yung mga kinakasuhan, hindi naman talaga yun yung hinahabol natin. Sino ba hinahabol natin dito? Sino ang pumirma ng GAA? Si Bongbong. Sino ang Speaker of the House? Si Romualdez. Sino ang Appropriations Committee Chairman? Si Kimbo at saka itong si Saldico. Sino ang may pinakamalaking insertion sa Congress? Si Romualdez at saka si Sandro Marcos. Sino ang may pinakamalaking allocable?
si Sandro at saka itong si Romualdez. Putang ina niyan, bakit sila walang kaso? Oh, anong sabi ni Sandro Marcos nung nakaraan? Sabi ni Sandro Marcos nung nakaraan, wala akong kinalaman dyan. Kasi kaming mga congressman, nagpapanukala lang kami. Humihingi lang kami ng mga projects para sa mga constituents namin. Ang magbibigay niyan, DPWH, DBM, at executive. Meron akong request, kung ibibigay nila, good. Kung hindi, wala akong magagawa. Oh, so ibig sabihin, dapat it also applies kay Senator Bong Revilla. Na senador ako. Anong kinalaman ko dyan? Magre-request lang ako ng proyekto para sa mga constituents ko. It's up to the DBM, it's up to the DPWH, and it's up to the executive kung ibibigay nila sa akin yung mga hinihiling kong proyekto. Ang Congress, sinasabi nila, hindi nagdi-disburse ng pera. So, ang Senate, hindi rin nagdi-disburse ng pera. Isang bahay lang yan. O, bakit isinisisi natin kay Bong Revilla? Ba't hindi natin isisi parehas kay Sandro Marcos at saka kay Romualdez? O, di ba? Naiintindihan niyo yung ibig ko sabihin? Kung iniiwas ni Sandro Marcos at ni Romualdez yung sarili nila dahil congressman kami, wala naman kaming perang hawak. Kami lang ang nag-allocate ng budget. Hindi naman kami naglalabas ng pera. Hindi naman kami yung mismong nagpopondo dyan. Ang nagpopondo dyan, DBM, NEP ni Pangulong Marcos, at saka ang DPWH sa may-ari ng mga proyekto. So, labas kami dyan. Ba't si Bong Revilla nakakulong? Bakit makakasuhan si Villanueva? Makakasuhan si Chis Escudero? Makakasuhan si Jinggoy? Kung sinasabi nyo naman pala na walang kinalaman ang mga congressman dyan. O, di ba? Nakukuha nyo yung ibig natin sabihin. Anak ng tinapay. Katarantaduang malala yan. Di ba? Katarantaduang malala. Hindi po porket sinampahan ka ng kaso, may kasalanan ka na. Minsan, nagsasampa sila ng kaso para matuon yung atensyon mo doon. Yun yung batikusin mo, makaiwas sila. Nasagot na ba ni Risa Ontiveros yung insertions niya? O, hindi pa. Nasagot na ba ni Sandro Marcos yung insertions niya? Ang sagot nga ni Sandro Marcos sa insertion niya is, marami akong projects na request para sa distrito ko. Trabaho ng congressman na mag-request ng mga proyekto para sa distrito niya. Trabaho din ni Bong Revilla yun. Trabaho din ni Chis Escudero yun. Trabaho din ni yun. Trabaho din ni Jinggoy at saka ni Villanueva yun. Kaparehas lang din nung kay Sandro Marcos. Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Yan yung hindi yan yung hindi ibina-vlog ng mga bobong mga vloggers ni Bongbong dahil wala namang mga utak mga buwaka ng ina niyan. Walang mga utak mga putang ina yan, mga troll ni Bongbong, walang mga utak yan, mga bobo yan. Hindi nila kayang magpaliwanag ng ganyan. Si Sandro Marcos, anong sabi ko sa inyo? Magkano lang ang kita ni Sandro Marcos? Ang kita ni Sandro Marcos, ang kita ng distrito niya, first district ng Ilocos Norte, ang kita lang yan, 2 billion per year. 2 billion. Lahat ng mga syudad na yan, lahat ng mga cities under ng distrito ni Sandro Marcos, 2 billion per year. Alam nyo ba magkano tinatapon niya per year sa distrito niya? 5 billion. Lugi ang gobyerno. Mantakin mo, nagpo-produce lang itong probinsya na to ng 2 billion, tapos itatapon mo infra project sa kanila. 5 billion per year. Sa 3 taon, 15 billion ang infra projects na itinapon ng DPWH diyan sa distrito niya. Sa 3 taon, 6 billion lang ang kita ng distrito niya. Ba't naglagay ka doon ng ganung kalaking Ba't naglagay ka doon ng ganung kalaking proyekto? Utangin na mo, hindi naman pala kumikita yung probinsya mo. Ang dami-dami dito mga distrito na malalaki ang kita, pero kulang sa infrastructure. Tama? Saan dinala yung infrastructure? Mantakin mo sa distrito ni ang distrito ni Sandro, agricultural yun yung kanyang mga probinsya. Mga magsasaka tao doon. Ang mga tao doon, mga magsasaka, mangingisda.
Putang ina, bakit yung pera nilagay mo sa tulay? Ba't yung pera nilagay mo sa kalsada? Ba't yung pera nilagay mo sa kung saan? Tapos, ang masaklap, hindi pa tapos. Nakita niyo yung mga pinuntahan ni Madrahol doon? Hindi pa tapos yung mga proyekto na yan. Putang ina niyan. Hindi pa tapos yung mga proyekto, mga boss. Ganun nakalaki yung ginastos mo, 15 billion sa 3 taon. 15 billion na yun napunta sa distrito mo sa loob ng 3 taon. Putang ina niyan, hindi pa tapos, hindi pa gawa. Phase 1, Phase 2, Phase 1 daw. Okay na yung ina niyan. Ano yung gaguhan? Oh. Anong tawag mo dyan? Hindi ba corruption yan? Oh. 2 billion lang kita mo ha, isang taon. 5 billion kada taon ang nilalagay doon. Ang tanong, yung infrastructure projects na nilagay mo doon, nakatulong sa constituents. 300,000 lang ang ano dyan ha, residente dyan. 300,000 na residente, 15 billion in 3 years yung inilagay nila dyan. Okay yan? Okay yon? O tanongin nyo sa inyo, sa lugar ninyo, saan kayo nakatira? Sa tingin nyo ba kailangan nyo yung mga infrastructure na yan? O ba't hindi binibigay sa inyo? Mantakin mo siya yung pinakamalaki. Sa distrito niya napunta yung pinakamalaki. Silip sila ng silip kay Pulong Duterte. Silip sila ng silip dito sa Davao. Tingnan mo yung probinsya niya sa probinsya ng Davao. Di ba kahapon, nandiyan kami sa coastal, Nilaban at Bay. Pinakikita namin sa inyo gano'ng kaganda yung coastal road. Aside from coastal road, ang dami pang mga proyekto rito. Tingnan ninyo kung gaano kagaganda yung mga proyekto na yan. Putangin na yan. Sinisilip nyo yung Davao, silipin nyo sa inyo. Dito sa Davao, yung mga yung mga proyekto rito tapos. Diyan sa inyo, putangin na puros poste yung mga nakatayo. Mga gago. Di ba? Puro poste. Putangin na nyo. Tapos sisilipin nyo yung dito sa Davao. Gago, mapapahiya kayo. Kaya nga si Vince Dizon hindi makapunta dyan sa Ilocos Norte dahil putang mapapahiya siya Wala daw ghost project. Tangina, wala nga ghost project. Pero hindi tapos yung project. Anong tawag mo dun? Di parang ghost din yun? Tanginang yan. Ang definition kasi nila ng corruption, ghost project. Anong tawag mo dun sa proyekto na tapos na? Tapos na sa kontrata. Tapos na sa papel. Pero hindi pa nagagawa. Corruption din yun. Putang ina, unfinished projects yun. Nakalagay sa website 100%, pagpunta mo doon, tatatlo yung tulay na, yung poste na nakatayo, kinakalawang na yung mga bakal. Putang ina nyo. Tingnan nyo dyan, sabi nga ni Raika, tingnan nyo doon kay Barbers, yung distrito niya. Gumuho yung flood control mitigation project, walang bakal. Putang ina, puro bato. Puro lupa. Saan ka makakita ng ganyan? Okay nang ina nyo. Yun ang dapat na kinakasuhan nyo. Nakakulong si Senator Bong Revilla. Putang ina. Tatanungin mo yung DPWH, gaano karami yung ghost project. Hindi nila masagot kung gaano karami. Pero, nalaman kaagad nila na involved si Senator Bong Revilla sa ghost projects. Paano nyo malalaman na involved si Senator Revilla sa ghost project? Hindi nyo nga ma-identify kung sa mga proyekto nyo, ilan doon yung ghost. Gago pala kayo Nakikita nyo, hindi nyo kami kaya. Oo, hindi nyo kami kaya. Mga kupal kayo. Hindi nyo kaya yung argumento na ganito. Puta, kaya nyo na mag-ad hominem, kaya nyo na magmura. Alipostahin kami sa kapugian namin. Pero puta, hindi nyo kaya hindi nyo kaya ipagtanggol yung mga amo ninyo. So, abogado ng kalaban ni Revilla, judge, noong kaso niya, paano mananalo si Bong Revilla dyan? Ilagay nyo. Tinatanong ko kayo, ilagay nyo dyan. Mananalo ba si Bong Revilla sa kaso? Kung ang judge ng magdidesisyon sa kaso niya kapatid abogado nung kalaban niya, nag-aakusa sa kanya. Si Leyte, si Romualdez, ganun din. Magkano ang kinikita ng Leyte? 3 billion. Magkano ang inilagay niya sa distrito niya taon-taon? 3 billion taon-taon ang kita. Ang nilagay niya sa distrito niya, 4.5 billion taon-taon. So, kulang-kulang 15 billion din yun sa loob ng 3 taon. Tingnan nyo, baku-bako yung kalsada dyan sa Leyte. Yung palengke na dyan, ang baho. Nasilip kayo ng silip dito sa Davao. Tingnan nyo dito sa Davao. Alam nyo ba dito sa Davao, walang pedestrian light? Yung dyan sa Coastal Road. Alam niyo kung bakit? Disiplinado sila dito. Yung pedestrian crossing na yan, mga bossing, priority dyan tao.
O, yung mga sasakyan dito, pag tumawid ka kahit biglaan, hihinto sila. Bawat pedestrian crossing dito, pag may nakita silang taong nakatayo, nagbibigay sila ng way para makadaan ka. O, kasi sistema yan dito sa Davao. Disiplina dito sa Davao. Sistema yan. Na hindi lang yung mga politiko dito ang disiplinado, pati yung mga tao dito disiplinado. O, di ba? Dito sa Davao, ganyan. Yung nagbabike, yun ang siga dito. Yung naglalakad sa kalsada, yun ang siga. Diyan sa atin sa Maynila, ang siga dyan, yung mga sasakyan eh. Yung mga driver ng sasakyan. Diba? Oh. Yun yan. Oh. Diba? Oh, ikaw na troll ni Bongbong. Putang ina mo, pakyo ka. Hindi mo kami kaya. Hindi mo ko kaya. Okay nang ina nyo. Hindi nyo kami kaya. Kaya nyo lang magmura. Kaya nyo lang mang-alipusta dyan, pero putang ina nyo, hindi nyo kaya argumento namin. Mga bobo kayo, pare-parehas eh. Mga tanga kayo eh. Tangina ninyo. Nung ano ninyo. Di ba? Kita mo, ang iingay na naman ng mga kasamahan ko dyan. Nandiyan na naman yung mga nandiyan na naman yung mga mga banateros. O, di ba? JD. Putang ina nyo, hindi nyo kami kaya. Parang gago lang magkwento. Okay lang, ina mo, hindi nyo kami kaya. Wala kayong ganitong kakayanan. Wala kayong ganitong kapasidad. Mga ulul. So, hindi tayo papayag. I-expose natin ang mga yan. Hindi tayo papayag na sirain ang bayang Pilipinas sa mga putang ina niyan. Ang totoong may kasalanan dito sa Pilipinas pag nanakaw, Bongbong Marcos, Sandro Marcos, tsaka yan si Romualdez, si Zaldico, at tsaka yung mga putang ina mga congressman na yan na nandiyan dyan. Yung mga yung mga mag-i-impeach kay BP Sara, putang ina, yan, mga demonyo at mga kawatan yan. Maniwala kayo. Mga yan, mga hudas yan sa Pilipinas. Oh. So pipilitin nila na si Inday Sara ay ma-impeach. Pipilitin nila yung mangyari para mawala si Inday Sara. Ngayon may tatakbo sa sa side nila, aliado ng mga Duterte. Hindi natin susuportahan yan. Ang susuportahan natin, ma-impeach man si BP Sara kung sino yung i-endorso ni BP Sara bilang presidente sa 2028. Yan. Yan ang iano natin. Magkakaroon ng malaking traiduran ngayon. Maniwala kayo. Sabi ko naman sa inyo, magiging madugo itong 2026. Magiging madugo ito. Marami pa silang mga senador na isasakripisyo. Marami pa silang mga tao na isasakripisyo para maiiwas sa kanila. Para maiiwas sa kanila yung sisi. Kasi matindi talaga tong magiging laban natin sa 2028. Matindi tong magiging laban natin. Kaya kailangan wag tayong mapagod. Wag kayong mapagod mag-like, mag-share, mag-subscribe sa mga channel natin. Wag kayong mapagod na wag kayong mapagod na mag-share, mag-follow sa mga YouTube, Facebook, TikTok, Instagram ng mga banateros. Palaki tayo ng palaki. Parami yung mga malalakas na mga vloggers na gustong maging part ng banateros. Kaya kailangan mas malakas tayo. Napakadami nila, ang dami nilang pera. Oh. Napakadami nilang pera. Maniwala kayo. Napakadami nilang pera. Napakarami nilang paiikutin na mga pera para lang sirain yung mga kalaban nila sa politika. Tayo na mga walang bayad, tayo na mga maka-Pilipinas, tayo na nagmamahal sa bayang Pilipinas, kahit di tayo binabayaran, ipagpatuloy natin ginagawa natin. Huwag kayong magsawa. Nakaka-toxic talaga yung mga politika. Nakaka-toxic talaga yung mga ginagawa ngayon ng gobyerno. Kung tatahimik tayo, kung hindi na kayo magsasalita, kung hindi na kayo manonood, hindi na kayo magla-like, hindi na kayo mag-share, wala na. Mahihirapan na tayo. Mas malakas na yung magiging boses ng mga demonyo sa Pilipinas. Kaya kahit na nakakapagod, kahit na paulit-ulit, kahit na pare-parehas lang naman yung ini-expose natin, huwag kayong mapapagod. Huwag kayong magsasawa. Ito na lang ang kaya nating gawin. Magsalita, bumatikos, libre ito. At kasama ito sa karapatang pangtao natin. Kaya, please lang, huwag kayong mapagod. Nakikita kasi namin yung mga tao parang, nakakainis na yung balita. Lagi na lang ganito, lagi na lang ganyan.
Kailangan nating gamitin. Kailangan nating gamitin yung galit natin para sa 2028 elections, mag-manifest yun. Lumabas yung mga talagang politiko na magsisilbi sa bayang Pilipinas. The moment na you stop saying something about the corruption, the moment that you just let it slip, the moment na you kept silent, naging parte ka nung kasalanan. Kaya ka nilagyan ng Diyos ng bibig para magsalita. Kaya ka binigyan ng Diyos ng utak para mag-isip. Kaya ka binigyan ng Diyos ng mata para makakita. Gamitin mo yan sa kapaki-pakinabang na bagay. Kaya ako ginagamit sa kapaki-pakinabang na bagay. Itong aking bibig, yung pagiging madaldal ko, itong aking puso sa pagiging matapang ko, itong aking utak sa pagsasabi sa inyo ng mga iniisip ko. Itong aking mata sa pagbati ko, sa pag-expose sa inyo ng mga maling nakikita ko. Oh, nagagawa ko yung part ko. Now, ikaw, nagawa mo ba yung part mo? O pag sinabi mo na, wala na yan, wala nang pag-asa. Wala na talagang pag-asa. Yung anak mo, anak ng magiging anak mo, wala silang future. Ang ipinaglalaban natin dito, yung kinabukasan ng pamilya natin. Ang pinaglalaban natin dito, yung kinabukasan ng mga mahal natin sa buhay, ng mga anak natin, apo natin, yun yung pinaglalaban natin. Kailangan magkaroon sila ng magandang Pilipinas. Ang ganda ng vision ng mga Duterte. Ang vision ng mga Duterte sa Pilipinas, parehas ng vision ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang ganda ng vision nila sa Pilipinas. Putsang ina, kung pababayaan mo itong mga magnanakaw na mamayani at ikaw mananahimik ka, puta, naging part ka ng problema, naging kasabwat ka nila. Tingnan mo dito sa Davao, it's a system already. Yung governance dito, yung mga tao dito, naka-embed na sa DNA nila yung pagiging disiplinado. Why? Because Duterte, disiplinado. Duterte, hindi sila pinagnakawan. Duterte, nagserbisyo sa kanila. In order for us to also have this discipline, kailangan natin magkaroon ng leader sa Pilipinas na disiplinado rin. Kailangan natin ng mga politiko na hindi magnanakaw para hindi rin tayo maging parte ng pagnanakaw. So, kailangan magsalita, tumingin, mag-isip, maging makabayan. Gawin natin lahat yan, mga bossing, para sa Pilipinas. Hindi na to para sa atin, para na yan sa mga anak natin. Para na yan sa mga mahal natin sa buhay, para na yan sa pamilya natin. Salot ang mga Marcos, salot ang mga Romualdez, salot ang mga Aquino, salot ang mga Araneta, salot ang mga Rojas, salot si Denny Robredo, salot yan si Risa Ontiveros, salot ang makabayan, putang ina yan ang mga salot sa Pilipinas. Itong mga Duterte, tingnan ninyo, bahay ni Pangulong Duterte. O tingnan nyo si Pangulong Duterte, may ma-impluensyang bang ganyan na ipadala nyo sa ibang bansa? Mali lahat ng nila. Mali ang lahat ng mga nila. Mali ang lahat ng mga pinagsasasabi nila. Oh. 'Di ba? Ganyan yan. Oh. Kalma lang, mga bossing. Yung mga dyan, bashers dyan, putang ina nyo, pakyo kayo, wala kaming pakialam sa inyo. Mga ulul, hindi nyo kami kaya. Hindi nyo kaya ang Davao. Hindi nyo kaya ang puso ng mga Pilipino. Tangina nyo. Yung mga loyalista, sabi ko nga sa inyo, sakit na sa utak yan. Kung mahal mo pa rin si Marcos ngayon, putang ina, magpatingin ka na sa utak, may tama ka na. Kung sa tingin mo, tama pa rin yung ginagawa ni Marcos ngayon, putang ina ninyo. Ano sabi nito isa? Wala naman pala. Walang kwenta. Tangin ina nyo. Ano pa? So, ganun lang Abangan natin. Ayan, sinong mastermind sa corruption? Sabi ni Mila, yung nakaupo sa Malacanang. Siyempre, pag pinabayaan mo yung corruption, kapag may corruption sa gobyerno mo, ibig sabihin, pinabayaan mo yun. Oh, pero, kung katulad ni Pangulong Duterte na siya mismo nag-expose ng corruption. Maliit pa lang yung corruption, ine-expose siya na. Oh, tangina niyan. Ito si Bongbong, hindi nangamatay na yung mga Pilipino bago niya in-expose yung corruption Kaya niya in-expose yung corruption kasi gusto niya maiwas siya. Kasi alam niya, sisinginin siya ng langit, sisinginin siya ng mga tao doon sa mga namatay dyan sa Cebu, namatay sa baha. Oh, di ba? O kaya ngayon, nagtayo siya ng investigative body. Investigation body.
Kunyari, anti-corruption siya. Putang ina, anti-corruption ka pala, ba't mo pinirmahan yung gaan ng 2025? Bobo. Tarantado ka. Bakit mo pinirmahan yung napakalaking insertion ni Sandro Marcos at napakalaking mga proyektong nilagay niya ron na hindi tapos? Gago. Bakit ang laki ng budget ng pinsan mo, ng distrito ng pinsan mo sa Leyte? Tarantado ka ba? Tangina ninyo, minanipulate nyo, mininopolize nyo. Yung pera ng gobyerno mapunta lang sa inyo, mga hayop kayo. Ang may kasalanan dyan talaga si Bongbong. Ang ina niyan. Yung sinasabi ninyong umamin si Pangulong Duterte sa corruption noon, putangin na nyo, di mag-file kayo ng kaso ng corruption sa kanya. Tuwan-tuwa mga Pilipino kay Pangulong Duterte. Di ba? Ang ina nyo. Masyado kayo napagpapaniwala sa masyado kayong nagpapaniwala sa mga pukin ng inang mga propagandang mga tanga. Di ba? Ang ina nyo. Mga bobo kayo, mga loyalista, mga bobo kayo. Putangin na kasing bobo nyo si Larry Gadon. Kasing tanga nyo si Larry Gadon. Ang ina nyo. Di ba? Wala yan, mga troll. Bayaan yan. Hindi masyado pinagpapansin yan. Hindi importante yan. Konti lang yan. Ilan lang yan. Puta, pag tinignan mo yung mga friends yan, tatatlo. Isa lang ang nakakaboto. Isa lang ang account niyan, isang boto lang yan. Putang ina, tandaan ninyo yung 1 milyong troll, hindi kayang mag-deliver ng 1 milyong boto niyan. Isang boto lang bawat isang tao. Ang ina ninyo. Sinasabi nyo magbayad ng utang. Ulul. Tarantado. Sabi ni Samuel, minura daw ni Duterte ang Diyos. Gago, nagjajakol si Father Flavi. Putang ina mo, nagsisimba ka pa. Tarantado ka. Ang ina nyo. Mga bobo kayo. Hindi nyo kami kaya. Sabi ko nga sa inyo, kung kupalan lang, asaran lang, pukin ang ina nyo, hindi nyo kami kaya. Pinatatag kami ng Panginoon para asarin kayong lahat. Mga ulul. Hindi ba? Simple pa lang yan. Sabi ko sa inyo, tangina ninyo. Ano pa? Wala kayo, hindi nyo kami kaya. Okay na yun. Valid flex ang tawag dyan. Tangina ninyo, ha? So sabi nyo, bayad ng utang gago. Tangina mo. Kami pa. Okay ba yon? Okay ba yon? Tangina nyo, baka collection ko pa lang ng relos. Putang ina nyo, baka matai kayo. Okay, nag-inan to. Kapit-bahay ko daw siya, gago. Tangina mo. Ulul. Ina mo, di mo nga ako alam kung saan ako nakatira eh. Anyways, yun lang. Yun lang naman, mga bossing. Maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, dahil nakapag-vlog na tayo, we will also upload this sa Facebook, sa YouTube. Panoorin ninyo, i-share ninyo, mga bossing. Okay? And dahil mamamasyal na kami, mamayang gabi, we will have a meeting with the mayor of Davao City. Meron kaming meeting with Pangulong Baste Sebastian Duterte. Magana tayo. Fellowship lang tayo. Kagabi, nagkaroon kami ng fellowship with the family of Sir Bong Duterte and the closest friends and family. So ngayon naman, pupunta tayo with our future President Sebastian Baste Duterte, may kumpare, ang pinakamamahal kong kaibigan, kumpare dito sa Davao. Pupunta ang Banateros dyan, magkukwentuhan kami, fellowship kami, mangungupal lang kami, ganun lang, simple lang, yun naman. Yan Banateros iba tayo iba ang Banateros ganun lang. So maraming salamat sa inyong panonood, mabuhay kayo, God bless you, and more vlogs para sa atin. Tuloy-tuloy lang ang laban. 2028, magiging madugo. Tuloy-tuloy lang tayo, mga bossing. Mabuhay kayong lahat. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Mamaya, mag-vlog tayo ulit. Magla-live tayo na magla-live at mag-upload tayo na mag-upload sa Facebook, sa YouTube para po kinang ina ninyong mga troll kayo, mga pack shit kayo, o mamatay kayo sa inggit. Maraming salamat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis,
lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama